Sure. Mula na makidnap ang magkapatid, ito pa lang ang nababalik sa pamilya Bansil. Ito ang kamera na ginamit ni Linda at Najwa o Naj. Sila Naj and Lynn, yung mga kapatid ko, ano sila hardcore sila mag-film. Hindi sila yung parang poser na may gamit lang or ano. Pero yun talaga yung ano nila, yung adhika talaga nila is ipakita yung ibang side. Hindi lang kasi, 'di ba? I mean sa media, sorry to say, but mas nasi-sensationalize nila yung violence ng Bangsamoro people. So, meron ding ibang side, may music, may culture, 'di ba? Mga eksena sa isang taniman ang laman ng kamera. Makulay ang damit ka. Hindi mo magsasakayan, ha? Kami yung damit. Para kita sa pagkala. Yung pinunta talaga nila doon is yung coffee farming ng Hulo. Despite na, siyempre, di ba, magulo. Gusto rin na pakita yung ibang side ng Hulo Sulu na may coffee farming na before daw nagsusupply sila sa Sabah. Parang project proposal. Parang ganun. Ito ang documentary proposal ni Naj na kanyang pinamagatang Kahawa Armalite o Coffee Armalite. This documentary is about coffee farmers in the midst of a long war and recently facing emerging conflicts brought about by the Sabah issue in Sulu. In this light, I want to feature their passion towards the field of coffee and to let the audience see and feel what Sulu farmers are thinking, and that the development of the coffee industry here is due to the lack of peace in the area. Katulad ng kanyang mga kapatid, gusto ring ipagmalaki ni Med ang yaman ng kulturang Moro sa bansa. Pero ang kanyang napiling sining, ang musika. DJ si Med sa mga sikat na gimikan sa lungsod. Kung minsan, nagsasani puwesa rin sila ng kanyang mga ate. Isa niya itong komposisyon na inawit ni Naj. Pero mula nang dinukot ang kanyang mga kapatid, tumigil din ang musika sa kanyang buhay. Ngayon kasi, hinto lahat ng ginagawa ko Nakatutok lang ako sa paraan kung paano sila makakalaya. Yun lang yung... Kasi hindi ko naman kaya magtrabaho. Hindi kaya magsispin ako tapos lahat ng tao masaya tapos yung mga kapatid ko nasa bundok. Diba? Parang hindi ko mapicture yung ganong tema. Bago raw umalis ang kanyang mga kapatid, ilang opisyal sa Sulu ang kanilang kinontak para matiyak ang kanilang kaligtasan. Pero tila napunta ito sa wala. Tapos nung tumawag na ako sa number ni Linda, nakapatay yung both numbers niya. Tapos tumawag ako kay Naj, lalaki na yung sumagot. Yun na, sinabi na sa akin na huwag kang bibigla, mga kapatid mo, nakidnap, nakuha sa amin. Ang sumagot nun si Yasir Rajim, yung sa SSDI. According to Yasir, pababa na raw sila sa jeep sila, 20 sila. Tapos, according to Yasir, gusto nila sumama na makidnap. Kung kukunin yung dalawa, gusto na kasama sila. Pero yung mga abductors, si Linda lang and si Naj yung talagang target. So sila lang talaga yung kinuha. Question ko din yun sa kanila kung bakit nila kinuha yung mga kapatid ko. Kasi wala naman silang ginagawang masama nun. Wala naman silang... Wala akong nakikitang reason bakit sila dapat kidnapin. Matangos ilong mo, dapat kidnapin ka na.
Hindi ko nakikitang valid reason. Especially parehas pang Muslim. Hindi na sana matutuloy si Linda sa Sulu. Hindi mo paghihiwalay yun, dalawa. Kahit nung bata pa. Kahit nung bata pa, hindi. Kasi si Nudge, nauna siya. Tapos nagka-problema ng ticket si Linda. Oo, parang siguro pinipigil yung pagpunta niya. Tumawag pa siya sa akin, nasa airport siya. So yun, wala rin naman akong choice. Kundi, siyempre, art nila yun eh. Nandun na yung isa. Hindi naman po pwede isa lang nandun, di ba? So yun, pinilihan ko siya ng ticket, makaalis siya.